special guest ngayong umaga. Fresh na fresh. Mula sa pinakatuktok ng mundo, literal. All the way from Mount Everest, nagbabalik din. Good morning, kapatid studio. Ang mga Pinoy Pride Mountaineer natin, Jen Panganiban, Miguel Mapalat, live to live. Good morning, mga kapatid. Good morning, mga kapatid. Welcome back! Because Yes! last time, how many months ago was that, right? Before kayo umakyat? 2 months. 2 months ago. Pero yung mga compact na nangyari nung time na yun, imagine nyo. At matapos ang 18 years nga, ay muling nasundan ang tagumpay na expedition ng Pinoy sa Mount Everest. Kumusta ang naging experience niyo? At syempre, tutok na tutok kami, di ba? Ano ba yung mga naramdaman nyo or yung feels, yung vibe nung nandun kayo sa pinakatuktok? Unang-una malamig. Ilan ang degrees? Inabot kami ng minus 40 plus Negative yung 40? Yes. Sobrang malamig. Kaya yung nagmamadali kami after makarating sa summit. Kasi hindi nyo, di ba, kinuwento kasi nila, nagmamadali dahil kailangan yung labanan yung hypothermia, tama ba? And Dahil hindi... running din kami on supplemental oxygen. Yung oxygen. Kailangan namin i-ration yun until makababa po kami. Oo. And yung pagbaba nyo, naging challenge yan dahil sabi nyo nga, yung ang dami mga bangkay, di ba? Muntikan pa yung... Kwento nyo yung experience sa maubusan. Muntikan kayong maubusan ng hangin ng oxygen. So, yung sa Everest talaga, meron talagang madadaanan na bangkay doon. Dahil, saan sila, yun? Maraming causes yung mountain sickness, hypothermia, cerebral edema, pulmonary edema, fatigue, madalas. No? So, tinanggap na namin na pwede din mangyari yun. So, extra ingat talaga kami araw-araw. So we all know naman po na this climb was never just for yourselves but for us Filipinos. No? Ano po ba simbolo nun para po sa atin na we were able to get that, to reach the top of the Mount of Everest? Coming from that question, napakalaking milestone ito para sa atin. No? 18 years na since wala pang Pinoy na nakakit and nagawa na natin ulit. At yung meaning nun para sa atin is kaya natin makipagsabayan as Filipinos na kahit galing tayo sa tropical country, kaya natin dito sa pinakamataas na bundok. Jeno, Miguel, etong si Tito Alvin ay umakyat din kasi, di ba? Mountaineer, nag-ano din siya. Pero ito yung ultimate goal, Tito Alvin, di ba? Siyempre gusto mo din yung, kumbaga, mga idolo dahil... Siyempre, ang lalakas ng mga yan. Meron ba kayong special training na ginawa? Siyempre dito wala naman tayong alpine climbing o yung may mga yelo. The best training for mountain climbing is mountain climbing din. No? Pero ang pinaka proper na training for high altitude is yung kailangan ma-familiarize ng katawan mo yung high altitude. So talagang sa abroad kami nagte-training, nagpe-prepare. Para malamig din yung yung weather. Was it as you expected or ano yung pinaka, kumbaga, nabago dun sa hindi nyo in-expect? Kasi bago kayo makyat doon, may mga expectations sa kayo eh. Ano yung kumbaga, ay ganito pala, yung kumbaga you've learned from? So marami kaming in-expect and pinaghandaan namin. Pero pagdating doon, lalo na sa taas and leading to that moment, marami akong naramdaman na hindi ko akalaing maramdaman ko. Kasi literal na nasa pinakamataas na kami ng point ng mundo eh. We are both above everyone and everything else. Hindi ko yun mako-compare sa ibang bundok. So, it's a one-of-a-kind feeling. So, yung preparation naman namin doon is parang ready na kami to suffer, no, yung katawan namin. Ang lang is yung nakakatakot na part, like yung Kumbu Icefall, yan yung pinakadelikadong parte, no? Kasi dyan nangyayari yung avalanche, yung medyo maninipis na yelo, yan yung pinakadelikadong part. So, yun lang yung nakakatakot na part. Pero nalampasan naman namin. Physically, okay naman kami lahat. Do you remember any of the toughest time? Yung pinaka-feeling nyo, did you ever reach the point, kasi alam naman natin, rockstars get what you do, you train very well. Pero pinangahihinaan din ba kayo ng loob? At what point yun nangyari? And if you're okay to share that with us? Hindi kami pwede mapanghinaan ng loob kasi sobrang focus namin sa goal namin, talagang pinaghandaan namin and everyone's telling us na pasan mo ang buong bayan. Pero siguro yung toughest time na pwede namin sabihin is nung pababa kami from the summit, nagkaroon kami ng snow blindness. Anong ibig sabihin nun? Sobrang na-expose na yung mata namin sa wind, sa snow, to the point na nakikita na lang namin sa paligid namin, puti na lang.
Mami Dims, yung snow kasi mataas ang reflectivity niyan. So, usually, pag nag-high altitude na climb, meron sila talagang specialized na Special shades. goggles. Kahit yung mga nag-snowboard, kasi nga, ang pag sunikatan siya ng araw, masakit talaga siya sa mata. sakit sa Pag mata. long exposure yan, magkakaroon nga ng... How did you counter that time? And Rest. does it last for a long time? For example, yung snow blindness ba, does it only last you 5 minutes, 10 minutes ba yun? Naka-recover 1 hour? kami ng kinabukasan na. So, kailangan namin magpahinga talaga. Pinahinga siya. That's Ako, I'm very curious, no? When you reach the top of Mount Everest, ano yung unang-unang ginawa ninyo? Ano ba yung, pwede ba natin ilagay yung, yung flag Flag? Pwede natin ba doon? iwan yun? Sumigaw ba kayo? Ano yung, Sumigaw ba kayo ng I was here? Or hinalikan nyo ba yung lupa? Kasi di ba dito pagka alam mo first time mo dito, hinalikan mo yung lupa. Ganun ba? Ano Hindi, yung ako nangyari? selfie. Selfie. Very Pinoy. Ako, yung responsibility ko na magpa-picture with the Philippine flag. Oh, yun talaga. Can you leave flags there? Or hindi, you can just kasi- put it picture and then leave Alis lang. with the flag? hindi na okay mag-iwan kasi magiging trash pa siya dun sa... Yes, that's true naman. bundok. That's true naman. Picture lang talaga. Picture. Kasi pag kumangin, baka Yeah. diba? Kwento natin yung itong pasalubong na inuwi ninyo. Dahil Wala, sa ito bag ko ay- na kasi. Hindi, kasi kinikwento niya ano to. This is, Sweet niyo, what is this? Prayer flag. Prayer flag. Tibetan. Oo, ng mga monks, di ba? Yung ito yung... Yung kagaya ko. Ganito ang suot nila, di ba? So, ito yung mga madalas na makikita nyo sa tuktok ng mga bundok sa... Madalas na nakikita sa tuktok Ito ng yan. bundok. lahat na matataas na lugar sa... Ito yan. Oo, Himalaya. ito, pakita natin. Ayan, bubuksan pa yan. Ito siya. Siyempre, kakabalik So, nyo nga habang dinidisplay siya pinapakita ng natin. paganyan. Nakapaganyan. Buti na lang sinabi nyo. Ilalagay ko pa na nakarolyo eh. Scroll yun, scroll. So, pakinggan na. Each cloth may mga parang, siya, prayers. represents a prayer, no? And you know why it's extra special? Because it was given to you, but to us, by you guys. Amoy Everest ba to? Amoy Everest. Amoy yellow. Kakabalik nyo pa lang galing, siyempre sa Mount Everest itong June, pero naghahanda na daw kayo. Sa susunod yung ekspedisyon, kailan at saan, at tinatanong ni Tito Alvin kung kailan may extra spot ba daw kayo para sa kanya. Sama nyo daw siya. ang next big project namin is yung K2, no, yung Savage Mountain sa Pakistan, no. Pero before K2, kailangan namin ng preparation, siyempre. So, meron pa kaming isang 8,000 meters sa September, which is yung Mount Dhaulagiri sa Nepal. So, yun yung parang preparations na, big preparation din for big climb like K2. May plano rin kayo mag-7 summits ba yung Ang pinaka first goal namin is yung 14 peaks, yung 14 8,000 meters peaks, no, sa buong mundo. So lahat yan ay lahat 8,000 meters matataas. Alam nyo, di ba, pinag-uusapan nga natin yung Tagumpay. Pero si PJ Santiago, may rest in peace. Yes. Di ba, nauna siya at naumakyat. Pero nadaanan nyo ba nung paakyat, pabalik, pakikwento yung inyong encounter? Sabi mo din dyan, nabanggit mo, this is a tribute also to your fallen kababayan. Yes, nadaanan namin si PJ approaching Camp 4 and we didn't have time to mourn kasi focus din kami sa safety and success ng mission eh. But nung nakabalik na kami sa Pilipinas, agad-agad kaming bumisita sa family niya and nagkaroon na kami ng time to mourn. Yes. Sobrang nakakalungkot, pero yun nga, meron kaming mission na kailangan din namin tapusin. So, inalay na lang namin itong pagkakita. Sa kanya siya. Yes. Okay, ito naman, yung tagumpay ninyo, sabi nga, pinag-uusapan natin, tagumpay natin lahat ng buong bayan ng mga Pilipino. Anong mensahe ang gusto nyo sabihin sa mga sumuporta, sa mga nagbigay sa inyo ng mensahe, mga inspiring words, messages sa mga kapatid natin na nagdanais din na maging kagaya ninyo? Unang-una, no, maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nagdasal since the beginning and until makababa kami, no, and may you continue to support us sa mission natin matapos yung 14 peaks. Kaya ayun, supportahan nyo lang kami. Thank you. Ayun, maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Thank you, Jen. Thank you. Pati dito. At salamat sa mga dasal na yan. At kalakip niyan ay mga dasal din namin para sa inyo. Yes. Makakasama nyo every time sa 14 peaks ninyo. Yes. Thank you. Thank you so much for joining. Yes, what a beautiful time. Nanggaling sila dito, bumalik dito at nagdala pa ng dasal mula sa peak ng Mount Everest. Maraming salamat.
Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.